Magandang buhay sa lahat! Welcome back sa ating vlog na ito. So another day, another vlog na naman tayo. And welcome back to me, welcome back to you. Tara! Woo! This is Emeline and isa po ako Mindurena na nakatira sa bayan ng Bulalakaw. Welcome po sa ating vlog ngayong araw na ito. So guys, ito pala yung araw na kung saan ay umuwi na kami galing Calapan dito sa Bulalakaw kasi hospital yung aking mother guys. So pagdating ko dyan ay nasikasa ko na agad ang kanyang mga gamot na dapat bilhin. So ito nakuha ko na yung isang reseta na gamot and then babalikan ko ulit yung isa pa. So para makalibre ako guys no ng bayarin no, pumunta ako dito sa Jesmac. Ayan. So, shout out pala sa ating mga friends dyan. Woo! Thank you so much pala sa kanilang pag-assist sa akin. So, para makalibre kami ng gamot. So, nakuha ko na guys yung, ayan, yung parang certificate na pwede nang avail ng libreng gamot. So, napili namin yung kay Andalyon Pharmacy. So, ayan guys. So, bet na bet ko mag-video sa araw na yan. O, diba? Ayan, so ang hospital na pala dito sa amin ay 1 minuto lang galing sa bahay. Char! Hindi! Kumbaga ay ang lapit lang. Yan sa may baba lang nito guys, oh. Lakad-lakad lang ng konti. Ay, dyan na ang bahay namin. So, nilakad ko na ng hospital, no? Di ba maya ay pumunta na ako sa bayan. Ayan. Para bumili ng gamot, guys. Titingnan namin kung meron yung gamot na yung binigay sa amin o nireseta sa amin dito sa aming bayan. Ayan, nakarating na kami, guys, no? So, pumunta pala kami sa Andalion's Pharmacy. So, guys, ay unfortunately, hindi namin nakuha yung gamot na yon. So, bago yan ay napag-isip-isipan muna naming magluto muna kami na aming pananghalian. So, ang aming ulam pala ngayon ay sinabawang isda, guys, na tuna. Ayan, guys, nilinisan ko. Sa isang piraso lang yan, pero malaki yan, guys. No? Dapat hugasan ng bonggang-bongga yan. Hindi pwedeng hindi kasi siya ay madugo at malansa. Kaya kailangang hugasan ng bonggang-bongga. And then, pinaghati-hati ko na ito sa 4 na piraso. And then, ayan, ready na siya. So, guys, no? So, nag-decide na lang kami na bukas na lang kami bumili ng gamot doon sa Rojas. Sabi kasi ng ate ko, meron daw sa Rojas ng gamot na yun na wala dito sa amin. So, ayan, guys. So, ibabalik ko pa yung binigay sa amin na stab, no? Ng Jesmac. Sayang naman yun para tulong din yun sa iba. So, ayan pala guys, no? Yung kangkong, ayan, niluto ko na pala yan siya guys. Yung tangkay. Masarap pala yan guys, no? Ayan. So, anyway, we are very thankful and grateful to the Lord kasi napakabuti ng Diyos sa buhay namin dahil He sent healing sa buhay namin. He is a miracle worker since before pa hanggang ngayon at magpakailanman yun yung kanyang himala na ginagawa sa bawat isa sa atin. So, yun. I-share ko lang sa inyo yung nangyari sa amin noong nandoon kami sa Calapan, guys, sa Provincial Hospital or sa OMPH, guys. Kasi na-admit doon ang aking mother. Kasi anemic siya guys. Yan. So ito pala yung aking ka-roommate dito na nakilala namin guys, no? Siya ay isa ding reborn Christian. And pagpatuloy ko lang, no? So after noon ay merong mga born again Christian din na pumunta sa amin at nag-send ng kanilang healing prayers sa aking mother. Tapos nagbigay din sila ng mga flyers guys about kay Jesus at sa mga salita ng Diyos guys. So marami siyang binigay guys. Ganun pala yung way ng Lord, no? Gagawa siya ng paraan, magsisend siya ng mga angels, no? Akala ko kasi noon na ang angels ay parang in spirit lang siya. 1 eternity later. So, hindi pala, no? Ang angels din pala. Ito rin pala yung mga tao. Most of the time, these are strangers na ginagamit ng Panginoon upang mag-abot ng tulong, healing sa ibang tao. Minsan nga, kapamilya pa natin sila na ginagamit ng Panginoon, no? Para ma-reach out tayo. So, ayun guys. Again, I'm so grateful, thankful to the Lord. At nung araw pala na ito, kinaumagahan guys, ay birthday ng aking father.
Syempre masaya kami, no? At kahit na cake lang yung handa namin for today's birthday ng aking father, ay kumpleto naman kami at nakauwi din kami sa awa at biyaya ng Diyos at magaling na ang aking mother. So all glory to God alone. Hallelujah. Ayan, so sa pagpapatuloy na aking pagluluto, guys, no, naluto na din itong aking nilulutong sinabawang isda or sinabawang tuna, guys, no. So, ayan, nilagyan ko lang at test ko pala muna kung okay na ang kanyang panlasa. Kasi hindi pwedeng maalat yung kay mother na ulam. So, hiniwalayan ko siya ng another ulam ba. Yan. And then, sa isang lalagyan yung sa kanya. Then, after nyan, ay dinagdagan ko ulit ito ng tubig at saka asin. No? Dinami-damihan yung asin, guys. Yun naman ay para sa amin. Kasi mother ko, bawal sa kanya ang sobrang alat. And nilagyan ko din ng sili. Yan para din sa amin ng aking father. At syempre guys, no, bago magtapos na ating video na ito ay magbabahagi muli ako ng salita ng Diyos. Ito ay sa Psalms 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So this is my life Bible verse, guys. No, simula nang masumpungan ko ang Panginoon Jesus sa buhay ko, ito na yung aking naging Bible verse o yung salita ng Diyos na aking pinanghahawakan. Kasi pag sinabi mong ang Panginoon ng iyong pastol, no, kapag isang pastol ay inaalagaan yan ang kanyang tupa. At alam ng tupa kung ano yung boses ng kanyang Lord o ng kanyang master o ng kanyang shepherd o ng kanyang pastol. I think I am a lamb and then the Lord is my shepherd. Inaalagaan niya ako, pinapatnubayan, binibigay ang lahat ng mga pangangailangan ko, physical, spiritual, emotional, mental, sa career, sa work, or whatever. Lahat ng aspeto ng buhay ko ay siya ang nagkakaloob nun sa akin. So that's why Lord Jesus is my shepherd and I am His lamb. So yun lang. Thank you for watching. See you sa next vlog. Bye. God bless.